Oh, hello! Kumusta po? Magandang hapon. It's a Friday. Friday the 13th. Opo, Friday the 13th. July 13, 2024. Mga kababayan, ang gusto ko lamang pong ipahayag ngayon dito sa short video na gagawin ko kasi I'm very busy today. Ito pong napansin ko na, ewan ko, napansin nyo rin siguro. Itong pagkakahuli po ba kay Pauline Canada. Pauline Canada na isa sa mga co-accused ni Pastor Apollo Quiboloy. Na yung iba natutuwa dahil just after 24 hours from the announcement of the reward, monetary reward para sa pagkakatiklo dito sa mga nagtatago, mga pugante led by Apollo Quiboloy. Bale, ano sila? 3 yatang magkakapatid na Canada. And itong Pauline Canada, bunso yata ito. At ito po ang unang nahuli. Shall we say nahuli? Ang bilis, no? 24 hours lang, may nahuli agad. May resulta agad yung reward strategy. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag pala ang tao may kapalit na money, ano po pwedeng sabihin natin doon? Nagtraidor? Tinraidor? Hinudas? Dahil lang sa tunog ng kalansing ng pera? Well, hindi po natin maiiwasan yan dahil tao lamang, tao, nangangailangan. But, sa kabila noon, pwede po natin siyang pwede nating sabihin na nagpapakabayani. Kasi kahit na siya ay, kahit na sa kabilang banda para siyang traidor sa isang kagrupo or kaibigan kaya, di natin alam kung sino yung nagsuplong na siyang tumanggap ng 1 milyon. Sa kabilang banda, siya po ay nakatulong, no? Nakatulong sa ating gobyerno, nakatulong sa ating batas, at nakatulong para mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Di ba? Pero, ang hindi ko po, parang hindi, questionable po sa akin, ay yung, bakit balot na balot, ginawang suman, itong si Pauline Canada? Bakit balot na balot? Takip na takip, yung ulo hanggang baraso, na tila baga, para nang yung may sakit na, yung may deadling sakit na nakakahawa. Nagtataka lang ako, bakit kailangang itago ang mukha? Bakit binalot ng husto? Kung ayaw makilala, kagaya nung mga lumahok doon sa pag-iimbestiga sa Senado, yung mga biktima, oo, pwedeng magtago dahil umiiwas sa certain indignity, pagkakapahiya, choice nila yun na magtago. Pero ang isang victimizer, ang isang kriminal, matatawag na ba natin siyang kriminal? Siguro ko, kriminal na. The fact na nagtago, hinuli, nahuli, kasi bakit hinuli? Kasi may kaso. Ngayon nakapagtataka mga kababayan, ang ipinagtataka ko kasi bakit balot na balot siya?
Ano ang dahilan para itago yung mukha, yung itsura nitong taong ito sa publiko? Ano ang iniingatan dito sa taong ito? Kahihiyan ng tao? Bibigyan pa talaga natin ng importansya yung kahihiyan nitong taong ito. Pinahirapan nga nito yung otoridad natin. Nagpahirap ito sa mga biktima. Bakit parang binibigyan pa natin ng inaalagaan ng husto? What? Basic human rights? Ewan sa pagkakataong ito, parang hindi po tama yung sinasabing human rights na yan Matagal nang hinahanap ng batas, di ba? Parang may mga litrato na nga yata itong nagkalat Bakit kailangan pang takpan? Kung kilala na rin lang naman. Kaninong request na pinagbigyan ng mga pulis at ni Abalos itong pagtatago ng itsura ng mukha? Nakakaduda tuloy. Ito ba talaga si Pauline Canada? O baka naman drama lang ito? Pakita lang na kunwari may resulta yung ginagawang investigasyon. Ano ba ako? Masyado ba akong atribida? Hindi ba? Kasi po, di ba, hindi naman po lahat ng mga akusado na iniharap sa publiko sa isang press conference ay tinakpan yung itsura, yung mukha. Kasi maalala ko, di ba yung si Dennis Cornejo nung hinuli, hanggang kinukunan siya ng mugshots, may mga litrato na ipinakita sa media. Bakit yun hindi itinago? Ano ito? Selective? May favoritism? Bakit masyadong inaalagaan ang ni Canada? Kumpara natin sa iba, yung mga ibang suspect sa krimen, kapag hinuli, lantad na lantad ang mukha Sabihin ko na nga yung kailan lang na si Dennis Cornejo, lantad yung itsura niya, hindi naman siya tinakpan. Bakit itong KOJC member, bakit kailangang takpan? Nakakaduda tuloy kung ito nga ba talaga yung sinasabi ninyong nahuli? Abalos? Ano yan? Ano mga pautot yan? Kakainis lang Masyadong pinoproteksyonan yung kahihiyan ng tao. Hindi nga sila nahiya dyan sa pinagagawa nila. Di ba? Gusto namin makita yung mukha ng taong yan, ng babaeng yan. Bakit ninyo tinatakpan? Malay ba namin kung yan nga ba talaga ang Pauline Canada? Baka fall guy lang yan. Di ba mga kababayan? Bakit may favoritism? Request ba yan ni Kibuloy? Na itago yung mukha para maproteksyonan yung hindi naman masyadong mapahiya. Kung si Dennis Cornejo nga hindi ninyo binalot. Ito balot na balot, parang suman. Tsaka bakit kailangan pang magpa-press conference? Gumastos pa, di ba may gastos ang press conference? May bayad yung mga dyan, yung mga nag-a-attend. Gumastos pa sa press conference. Hindi naman pala ilalantad yung itsura, yung mukha. Itatago naman pala, nagpa-press conference pa. Anong kabalbalan yan? Itong si Abalos, minsan ang mga style nito hindi mo maintindihan Nakapagtataka kasi sa ganun kaigsing panahon,
may resulta agad, no? Sa bagay, okay naman yan, mabilis na resulta. Pero, sobrang bilis, no? Sino kaya yung biglang yumaman na parang nanalo sa loto, no? Oh, itong si Pauline Canada, isa lang ito doon sa 5. Asan yung iba? Kung nahuli nga yung isa eh. For sure, alam ni Pauline Canada kung nasaan si Kibuloy at yung mga iba pang mga akusado. Bakit? Itong isa lang. Tapos mamaya pag nakahuli naman kayo ng isa, itatago nyo na naman yung itsura. Mamaya nakakaduda Mamaya hindi naman talaga yan yung mga hinahunting ninyo. Basta lang magpakita ng resulta. Tapos, yung 1 milyon, hindi natin alam kung sino nagkinabang. Baka naman sarswela lang yan, muro-muro. Di ba mga kababayan? Kayo, ano sa tingin ninyo? Para kasi nakakaloko Kung talagang dapat itago yung mukha ng isang puganteng nahuli, di sana dapat lahat. Kung ang rason kailangang proteksyonan yung dignidad ng isang kriminal. Wow, dignidad ng isang kriminal. Kasi nga naman, bakit yung ito lang ang balot na balot? Yung mga iba hindi naman ganyan ang itsura kapag nahuhuli, inaharap sa tao. Sana hindi na lang nagpa-press conference, hindi naman pala ipapakita yung itsura ng taong yan Ano namang mga kadramahan niya ni Abalos? Hindi nakakabilib Abalos Hindi nakakabilib. Tingin ko muro-muro lang yan Diba mga kababayan? Okay, ito lang po ang gusto kong sabihin. Nakakainis tingnan para nakakaloko. Nakakaloko lang talaga. Okay? Anyway, peace.